Ipinako sa krus si Jesus. Nang nasa labas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga Cyrene na ang pangalan ay Simon. Sapilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng mga bungo, pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Pero nang matikman ito ni Jesus ay hindi niya ininom. Ipinako nila si Jesus sa krus at pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sinasabi, "Hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Ganoon din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung talagang ililigtas siya ng Diyos." Maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nang insulto rin sa kanya.